Isang magandang araw sa inyo lahat. Ako si Julius Nisay. Ang aking kwento ay pinamagatan, ang nawawalang bahagi. Si Elizabeth ay 25 taong gulang. Matalino, maganda, at isang magaling na pintor. Maraming tumatangkilik ng kanyang mga obra dahil ito'y tunay na kay ganda. Sa edad na 16, ay nawalay na sa kanyang magulang si Elizabeth. At sa edad ding iyon, nagsimula siya sa kanyang pagpinta. Naging makabuluhan naman ito dahil umunlad siya sa kanyang buhay. Kaya lang, ito rin ang dahilan kung bakit wala pa rin siyang asawa. Dahil buong oras niya ay tinuon niya sa pagpipinta. Ngunit, napagpasyahan ni Elizabeth na huminto na sa pagpipinta. At inisip niya na, bago siya huminto, ang huling obrang ipipinta niya ay ang istorya ng buhay niya. Sinimulan ni Elizabeth ang pagpipinta. Masaya at ganado siyang nagpipinta. Ngunit nang matatapos na niya ang kanyang obra, nalungkot siya at huminto sa pagpinta. Napansin niya ang kinungkot pala ng buhay niya. Na parang may kulang na isang bahagi. Bahagi na alam niya makapagpapasaya sa kanya. Bahagi na alam niya ang kakumpleto ng buhay niya. Kung kaya't naisip niya na hanapin ang bahaging iyon ng kanyang buhay upang matapos ang kanyang obra at upang maging masaya. Kinabukasan ay sinimulan niya ang paghahanap ng kanyang nawawalang bahagi ng buhay. At nagumpisa siya sa disco bar. Naisip niya na buong buhay niya ay ginugol niya sa pagpipinta at hindi pa siya nakakapunta sa ganung lugar. Ginawa ni Elizabeth ang mga ginagawa ng mga naroon. Inom, yosi, at magsayaw na parang walang kapaguran. Ngunit, nahinto ang kanyang kasiyahan nang may isang lalaking lumapit sa kanya at tinangka siyang bastusin. Hinawakan ng lalaki ang kanyang damit at ito'y nasira nang nagpumigla si Elizabeth at siya ay sumakbo. Dumiretso siya sa pagtakbo habang umiiyak pauwi sa kanilang bahay. At nung nasa kanilang bahay na siya, doon niya lang naisip na hindi iyon ang buhay na kanyang hinahanap. Kinabukasan, ay nagtungo naman si Elizabeth sa mga mall. Naisip niyang material na bagay ang makapagpapasaya sa kanya. Kuha dito, kuha ron, bili dito, bili ron. Ang ginawa niya sa mall. Ngunit, pag-uwi niya sa kanyang bahay at nang tinignan niya ang kanyang mga pinamili, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Dahil lahat ng ito ay mawawala rin lahat. Noong mga sumunod na araw, isang kaibigan ang tumawag kay Elizabeth at niyaya siya na magpunta sa casino. Naisip niya hindi pa niya naranasan magpunta at maglaro sa ganoong lugar. Kung kaya sumama siya. Unang gabi ay masaya dahil siya ay laging panalo. Ngunit ng mga sumunod na gabi, lagi ng talo si Elizabeth. At bumagsak din ang kanyang katawan. Dahil sa sobrang puyat at sa sobrang pagod sa paglalaro doon sa casino. Nang mangyari yon, naisip ni Elizabeth na huminto na dahil nakasama lang sa kanya ang kanyang ginawa. At ang huling naisip ni Elizabeth na makapagpapasaya at makakabuo ng kanyang buhay ay isang makakasama o isang asawa. Nag-ayos si Elizabeth. Dahil maganda naman si Elizabeth, ay maraming nanligaw sa kanya. At lahat ng iyon ay sinagot niya. Maraming dumaang lalaki sa buhay ni Elizabeth. Ngunit ni isa ay walang tumagal. Dahil kung hindi babaero, sugarol at maraming bisyo ang mga iyon. At ang huling lalaki na alam niyang yun na, ito'y mabait, matalino, responsable at mapagmahal. Ngunit, isang aksidente ang nangyari. At sa kasawiang palad, agad na namatay ang lalaki niya. Noong mga panahong iyon, walan na ng pag-asa si Elizabeth. Ang gusto niya ay mawala na lamang din sa mundo. Wala siyang magawa kundi ang umiyak. Halos maubos na ang kanyang mga luha. At ng mga oras rin iyon, doon niya lang naisip na tumawag sa Panginoon. Buong puso siyang nagdasal at humingi ng tawad at tulong sa Panginoon. Sinabi niya sa Panginoon,
Bakit ba nangyari sa akin ang lahat ng ito? Gusto ko lang naman ay maging masaya at makumpleto ang buhay ko. Tulungan mo naman ako. Tulungan mo naman ako, Jesus. At ilang saglit pa ay may narinig siyang isang tinig. At ang sabi, "Anak, matagal na kitang hinihintay. Hinihintay ko lang na tawagin mo ako." Nang marinig niya ang tinig na iyon, naramdaman niya ang kapayapaan. Alam niyang tinig iyon ni Jesus. At muli niyang sinabi, "Patawarin mo ako. Ang dami kong nagawa, pagkakamali. Ngayon, alam ko na ang buhay na hinahanap ko ay ang buhay sa piling mo." At muling nagsalita si Jesus, "Ngayong narito ka na, bibigyan kita ng kapahingahan. At kasiyahang sa akin mo lang mararamdaman at mararanasan." At ng mga oras ng iyon, naramdaman ni Elizabeth ang kasiyahan, kapayapaan, at kapahingahang hinahanap niya. Ang aral ng aking kwento, tanging ang Panginoong Jesus lang ang makapagpupuno sa lahat ng kakulangan sa buhay natin. Sa Kanya lamang natin matatagpuan ang kapahingahan at kasiyahang hindi kayang ibigay ng mundong ito. Lahat ng bagay sa mundong ito ay walang halaga dahil lahat ng ito ay mawawala. Yun lang, marami.